So ayan, makakausap na natin. Oo. Ang alam ko may appointment si Senator Gatchalian ngayon pero pinagbigyan tayo dito sa ating request na siya ay ating makapanayam. So umpisa na po natin mga kapuso. May mga tanong, bakit ba napunta na raw yung investigasyon tungkol sa Pogo kay Mayor Alice Guo? Magandang umaga po sa inyo, Senator Gatchalian. Good morning, sir. Good morning, Nympha. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ayan, good morning sir at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak ulit dito sa Bantay Balita sa Kongreso. Senator, una muna, meron ho ba kayong bagong discovery tungkol kay Mayor Guo? Kasi meron po kayong binanggit na maaaring nanay ni Alice Guo na siniyasat naman po ng tanggapan ni Senator Risa Ontiveros na lumilitaw na kung yun ang nanay, yung pangalan ay ano po ba, Winnie o Winle? Wen Yi. Oh. Wen Yi. Wen Yi. Meron Yi. Ang Chinese name niya is Lin Wen Yi. Ayun, Lin Wen Yi. Pero Opo. kilala siya bilang Winnie Lin. Ayun. Alam mo, yung mga, meron kasing parang practice. Kung ang English name mo ay, o kung ang Chinese name mo ay Wen Yi, tinatranslate yan sa pinakamalapit na English name. Ayun. Kaya, tinranslate nila to Winnie. And vice versa, kung pangalan mo, let's say, Nympha sa English, meron din equivalent na Chinese name yan na halos pareho ang tunog. So, hindi yung practice na ganyan ay normal yan sa pagta-translate. Ayun. So, Opo. itong Wen Yilin ay sa mga pagtatanong ko dito sa Valenzuela, ipinakilala nung unang panahon na nanay niya. Kaya ang aking pag-aanalisa at kutob ko na rin na ito yung totoong biological na nanay niya. Kaya ang hamon ko nga sa kanilang dalawa, kay Mayor Alice at kay Wendy, na magpa-DNA test para mapatunayan na hindi o siya talaga ang biological mother. Pero Opo. At kailangan din mapakita sir yung Lin Wen Yi na yun sir. Kasi di ba ang claim po ni Mayor nung humarap siya sa Senado ay iniwanan daw siya, hindi ho ba, ng nanay niya. Siya daw ay love child. Inabandon daw siya doon sa farm. Nasa custody lang siya ng tatay niya at hindi niya nakilala yung nanay niya. So apparently may ipinapakilala po na nanay niya. Pero ang nagpapakilala ho ba sir si Mayor Go mismo o yung kapatid niya? Allegedly kapatid niya. Nympha, kasi kwento lang niya ito no? Opo. Lumabas lang ito. To be honest about it, lumabas lang to doon sa interview with Karen Davila at doon sa post niya sa Facebook. Pero kwento lang ito galing sa kanya. Ang pinakamahalaga dito, yung ebidensya. At dahil nga sa mga dokumento na nakalap ng komite galing sa PSA, wala naman Amelia Leal na ipinanganak sa Pilipinas. Kaya nung nagtanong-tanong kami at tinignan na rin namin yung dokumento, kasi pag titignan mo yung dokumento, sa 14 na mga kumpanya ng mga Guo, 7 nandoon si Wen Yi. At nandoon rin yung mga allegedly mga kapatid niya, no? Tulad si Sheila, si Men. At normal yan sa mga family business na lahat ng mga kamag-anak mo, lalo na yung mother and father, ay kasama sa corporators. At nung tinignan nga namin yung travel records, 140 times bumiyahe si Guo Jiangjong at si Lin Wen Yi papunta sa iba't ibang lugar, primarily pinakamarami doon China, sa loob ng 7 o 8 taon. Kaya kung titignan mo yung larawan, si Wen Yi ay trusted dahil nasa mga kumpanya at malapit kay Guo Jiangjong dahil madalas silang bumiyahe na sila lang. So makikita mo na itong si Li Wen Yi, trusted na tao to, hindi ito ordinaryong tao, talagang malapit sa kanila. Kaya sa mga pagtatanong ko, ipinakilalang ina niya itong si Lin Wen Yi. Kaya lang po, Senator Gatchalian, dun sa nakuha naman ni Senator Risa Ontiveros na document or birth certificate ay yung Lin Wen Yi or Winnie na ipinakikilala, ang edad po niya nasa 50 plus. So papatak na nasa 13 years old lang siya nung ipinanganak po si Mayor Guo. 15. Oh, 15 pala, years 15. 15. Yung isang kapatid niya ipinanganak 13 years old. Well, una-una, Nympha, yung 15 years old, hindi imposible yan. Baka improbable, pero hindi imposible. Alam naman natin dito sa bansa natin, sa sariling bansa natin, mataas ang
teenage pregnancies. Mhm. Oo, so yan ang una. Pangalawa, dahil nga ah, yung ah, yung father niya ay mali-mali yung impormasyon na ibinigay Mm. doon sa birth certificate at nagsinungaling, malaking tsansa na mga information doon sa birth certificate ni Mayor Alice mali-mali, kasama na rin doon yung kanyang birthday. Oo. Dahil hindi natin alam kung ano talaga yung tamang impormasyon. Kung matatandaan natin, wala namang Angelito Guo sa Aha. PSA. Ito ay pangalan na inimbento lang ng kanyang ama. At nakasulat rin doon sa birth certificate ay Mm. yung citizenship ng ama niya Filipino. Pero alam naman natin na Chinese citizen yung kanyang ama dahil nga Mm. sa passport. Aha. Pero Opo. kaya ang aking challenge, mag-DNA sila para matapos Mm. na yung haka-haka. Mm. Kaya lang sir, parang malabo siyang magpa-DNA test kasi na-claim na niya, unless baguhin po ni Mayor Guo yung kanyang salaysay sa inyo, ano ho, sa Senate hearing, kasi ang claim na niya, iniwan siya nung nanay niya. Hindi ba? Hindi na daw niya nakagisnan yung kanyang nanay. So, At malabo na rin oo. sa ngayon dahil Mm. nagtanong kami sa Bureau of Immigration, Oo. si Lin Wenyi at si Guo Jiangjong wala na pala sa Pilipinas, bumiyahe na sila Aha. papuntang sa ibang bansa. So hindi na natin sila makikita dito. Una-una, itong dalawa Chinese citizen. Aha. No? So talagang pwede silang bumalik sa China at wag nang bumalik dito. At pag yan nangyari, wala na tayong pagkakataon na patunayan na ito dalawa ay kanyang mga magulang. Aha. Aha. Kaya sa kasamaang palad hindi na dahil nga madali lang naman lumipad at madalas sila lumipad Mm. nakita namin sa mga flight records talagang halos isang beses sa isang buwan umaalis sila kaya hindi malayo 'yun. Pero sa ngayon wala na si Li Wenyi sa bansa kaya mahirapan na tayong Mm. pa-DNA sila. Aha. So paano po, yun na nga sir, so paano may establish kung Filipino nga ba o Chinese itong si Mayor Guo, at pakipaliwanag nga po Senator Gatchalian sa ating mga kababayan kung bakit kailangang ma-establish kung ano talaga ang kanyang nationality at yung pagkatao po ni Mayor. Oo. Unang-una, ang pinakamaganda sana ay nag-DNA test si Li Wenyi at si Mayor Alice Guo. Kasi kung malaman natin yan, kung positive yan, mag-ina talaga sila. So kung Oo. mag-ina sila, ang ibig sabihin niyan, ang tatay niya ay Chinese, ang nanay niya ay Chinese, lalabas na Chinese siya. Mm. Dahil sa bansa natin, sinusundan ang dugo o yung bloodline. Yes Kung sir. ang magulang mo dalawa ay Mm. ibang lahi, ikaw rin ay magiging ibang lahi. Mm. Sa Amerika kasi Nympha iba, 'di ba? Pag pinanganak ka sa Yes Amerika, sir. automatic American citizen ka na Mm. no? So dito sa atin iba yung sinusundan natin. Aha. Ang mahalaga na mapatunayan nating dapat mapatunayan kung ano yung kanyang nationality dahil ngayon sa mga ganitong panahon, ang birth certificate ngayon ay nagiging basic document na. Sa birth certificate, pwede kang Mm. kumuha ng passport, pwede kang kumuha ng employment records. Kung mag-a-apply ka, hinihingi ngayon ng birth certificate. Mm. Pwede kang bumili ng lupa, Mm. no? At ngayon pwede kang kumandidato. At kung pwede kang kung ang pagkandidato mo, ang pagbabasehan ay yung birth certificate, ay pwede kang tumakbo ng kahit anong posisyon At Mm. ako naniniwala itong si Mayor Alice dahil nakita ko naman sa kanyang Facebook kumbaga Mm. aktibo niya. Pwede pa siya maging congressman, maging governor o mas mataas pa Oo. na ang kanyang birth certificate ay defective pala at irregular. Mm. Samantalang sa atin pong batas, bawal humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang dayuhan, hindi ho ba? Tama, Oo, dapat oo. Filipino ka, natural born or dapat Filipino citizen ka at the time na kumandidato ka. Mm. Kaya ang Apo, nakikita kong legislative proposal ayan. dito, Mm. talagang ireforma yung ating birth certificate system dahil naaabuso Mm. maganda yung layunin na padaliin, simplihan, pero nakita natin na inaabuso ngayon ng mga Mm. dayuhan at ibang lahi. At saka sir, dinadaan sa late registration, hindi ho ba apparently kayo yung nag-point out nito na late registration si Mayor Guo, lumilitaw 19 years old na siya, and then yung ibang lumilitaw na kapatid niya, yung tatlong iba pa na sharing the same name po yung mga parents nila, na so mukhang ibig sabihin magkakapatid sila, pare-pareho pong late ang registration. Kaya tama ka, kung nakasulat kasi doon sa dahilan ng late registration nila, NIMFA is negligence. Aha.
siguro pwede pang pagbigyan kung isang beses ka negligent. Pero O apat. apat na beses ka ng Oo. nag late registration at lahat negligent, sinasadya mo na yan, hindi ka na negligence yun. Sinasadya mo na talaga mag-late registration. Oo. Kaya makikita natin doon yung trend nung kanyang tatay. Totoo naman yung tatay niya nag-apply nung late registration, pero Mm. makikita mo yung pattern Mm. na apat na anak late registration, apat na anak ah, mali-mali yung impormasyon na ibinigay tulad ng pangalan ng ina at Mm. pangalan ng tatay. At apat na anak ay ganitong proseso ang dinaanan. Kaya nakikita mo yung pattern na talagang sinasadya na mag-late registration Mm. at magbigay ng maling impormasyon. Ayan. So ito po, Senator Gatchalian, ang sabi ng Office of the Solicitor General, iniimbestigahan na nila ito kasi syempre po para ma-determine kung siya ba ay dapat tanggalin o hindi sa kanyang pwesto bilang mayor. Ngayon po, Senator, ang tanong, bakit nga ho ba napunta ang investigasyon ng Senado dito po kay Mayor Guo sa kanyang pagkatao? Samantalang dapat daw po yung Pogo ang inyong pinagtutuunan, kagaya ho ng sabi ni Ms. Teresita Angsi, leader ho ng Filipino-Chinese community, nagiging sarsuela daw po ang Senate investigation. Dapat daw po ibalik na sa Pogo ang inyong pong investigasyon. May po na rin po si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sabi niya bakit napunta din po kay Mayor Guo yung investigasyon instead of sa Pogo. Ninfa, unfair naman na tawaging sarsuela itong Mm. investigation natin dahil maraming tao ang nagtatrabaho para gumawa Opo. ng pananaliksik at iba pang mga cross-references. Unfair naman na tawagin na sarsuela ito. In-expand yung investigation dahil dapat tignan lahat ng personalidad. Mm. Kasi kung titignan mo lang yung Pogo at yung mga sangkot sa Pogo, mga foreigner to kagaya ng mga nahuli, mga taga Singapore, iba taga China, yung mastermind taga China. So ang tanong, paano nakapasok itong mga dayuhan sa Pilipinas at bakit napili ang Banban para itayo yung kanilang negosyo? At hindi maliit na negosyo to. Ninfa, 6.1 billion pesos ang pumasok dito sa Banban. Kaya ang tanong, sino ang nagbukas ng pinto? Ang tawag ko nga enabler. Sino ang naging enabler? Sino ang nagbigay kumbaga ng direksyon dito sa mga dayuhan para makapasok? Yung dayuhan kasi hindi naman taga dito yan. Iba nakatakas na nga, baka bumalik na sa kanilang bansa. Pero merong mga tao na nagbigay ng ideya sa kanila. May mga tao na kumbaga binuksan yung pinto para sa kanila at nakapasok naman sila dito sa ating bansa. Kaya in-expand namin at ngayon nung in-expand yung investigation, nakita yung pangalan ni Ayun. Mayor Alice Go, Mm. nakita rin yung pangalan nakita rin yung problema sa kanyang birth certificate at dahil nagkaroon ng problema yung birth certificate niya, tinignan na rin pati yung sino ba gumawa ng birth certificate, tatay niya yung gumawa nun. So Opo. dapat ma-expand dahil ako ang aking pag-aanalisa dugtong-dugtong to Yes, sir. Dugtong-dugtong to at makikita natin sa bandang huli na lahat ito hindi ito coincidental, talagang may plano at magkakasama itong nangyari sa Pogo at itong mga ginawa ng kanyang ama. Mhm. Senator, yun hong naitayong Pogo dun sa Bamban Tarlac, ito nga pong na-raid para po sa kabatiran ng ating mga viewers sa Facebook at listeners natin sa DZBB. Yung Pogo na yun, inaitayo doon sa likod lang likod lang, hindi ho ba? Hindi kalayuan doon sa Likod City lang. Hall o Municipal Hall. Opo. At Correct. naitayo yun at tumulong si May na-establish naman, sir, hindi ho ba, na bago siya maging mayor, siya yung nag-facilitate para magbukas yung Pogo Yes. na yun doon sa compound na co-owner si Mayor Guo. Opo. And then, sir, nakita rin ho ninyo na, di ba, sir, merong mga money launderer pala na mga kasosyo, Yes. may mga Correct. fugitive sa ibang bansa. Sir, masasabi na ba at this point na naitayo yung Pogo na yun, sindikato po ang nasa likod ng nagtayo ng Pogo na yun sa Tarlac? Sigurado ako. Sigurado akong sindikato ang nagpatayo noon. At hindi ito mga ordinaryong sindikato, mga professional to. Talagang alam nila kung ano yung ginagawa nila. At malakas yung loob nila. Magtataka ka Ito tinatanong ko madalas sa sarili ko. Bakit Bamban? Bakit hindi sa ibang lugar?
Mm. At kung makikita mo yung development doon, napakalaki. Sabi nga ni Mayor Alice ko, condominium mo yung iba. Pero alam naman natin, yung Banban, hindi naman Mm. ano ito, hindi naman urban Liblib na area to, lugar. no? Agriculture-based area to. Parang imposible naman yung mga magsasaka ang bibili ng mga condominiums doon at pupunta sa shopping mall. Mm. Kaya maraming mga nakakapagtaka na bakit doon at maraming Oo. nakapagtaka ng mga aksyon na parang mahirap masagot eh. Puwede At din ho bang isipin Senator Gatchalian na, nakatulong din yung POGO sa pagiging mayor po ni, Mayor Guo? Kasi kaya ko ho naitanong dahil kung oo ho ang sagot do'n, kung natulungan kaya siya naging mayor ay dahil doon sa POGO, hindi ho ba kailangan tingnan din natin yung iba pang mga lugar na may POGO? Kasi baka kung sa ibang pagkakataon meron tayong tinatawag pong narco-politics, baka ito yung pera mula sa money laundering activities at human trafficking activities sa mga POGO nakatutulong din po sa pagiging mayor o local officials ng ibang politiko, sir. meron akong Mm. nabasang, yan malaking posibilidad yan, Mm. Nympha. Talagang, kumbaga, yung posibilidad na Pogo money ang Mm. tumakbo para magkaroon ng Pogo politics, malaking posibilidad yan. Mm. May nabasa lang ako kahapon, pinadala sa akin ng isang kaibigan ko galing Malaysia, na itong money laundering sa Southeast Asia, dahil sa Macau, naghigpit ang Chinese government eh. Mm. Yung mga sindikato doon, hinigpitan talaga. So nagtakbuhan sila. Pumunta ngayon sa Pilipinas, sa Cambodia, sa Myanmar. At dahil sa Cambodia at Myanmar, alam naman natin ang sitwasyon doon pagdating sa politika medyo shaky. Nagtayo sila doon. At nagtayo rin sila dito sa Pilipinas. Mm. At ang aking pananaw nga, aking pag-aanalisa, na itong sa Banban, umpisa lang ito sa malaking Pogo Hub na gagawin nila. Mhm. Kumbaga, itong mga sindikato, napili ang Bamban na itayo, dalhin yung pera nila, magpatayo sila ng Pogo Hub, pero yung Pogo Hub na yon, ang sa likod ay scamming activities at mas malaking money laundering. At dahil sa laki ng perang pumapasok, siyempre, Mm. naghahanap rin sila ng mga kaalyado nila. At marunong rin sila. Sabi nila kung ang pinakamaganda siguro ay maglagay na tayo ng tao sa Sa gobyerno, sa sir. gobyerno para maproteksyonan tayo. Hindi Oo. malayo yun eh. Yung mga ganun na teorya, hindi malayo dahil yung perang umiikot malaki. At So mayroon na rin information na itong banban na Pogo Hub, meron na rin mga connection sa taas. mm. So, ibig sabihin, marunong sila mag-alaga at maglagay sa mga tao sa taas, sa enforcement agencies natin para Uh-huh. maproteksyonan sila. So ibig sabihin, sir, may nangyayari ng POGO politics? Meron nang Mm. nangyayari. At itong mga sindikato, Nympha, magagaling to eh. No, Mm. marunong din sila kung mga yung narco politics, marunong sila Mm. maglagay sa mga enforcers. Ito marunong rin to. Lalo na kalaking investment ang dinadala nila. Kaya Uh-huh. ako naniniwala pag binasa mo yung article, umpisa lang to eh. Magtutuloy-tuloy to, palalakihin nila doon. For all we know, ang next Pogo Hub ng Southeast Asia nandito sa Banban dahil may protection silang nakukuha. Uh-huh. So dahil po dyan, sir, interesado din ho ba kayo malaman kung sino yung isa pang mayor na pwedeng sangkot dito sa POGO operation na ito? Kasi may binanggit ho si Senator Jinggoy Estrada, kaya lang hindi pa ho pinangalanan, na mayor daw po na siyang nagmamanage nung POGO dun sa Bamban Tarlac. Allegedly, boyfriend daw po ni Mayor Go. Pero kung personal na po nila yun hindi ho ba? Doon na lang tayo sa punto kung talaga bang may kinalaman yung mayor ng Pangasinan doon po sa POGO operation. May information din ho ba kayong ganun, sir? To be honest, Nifa, may mga nakukuha kong mga kwento na gano'n, may mga nagre-report sa akin. Pero tingin ko since binuksan ni Senator Jingo ito, siya siguro pinakamagandang magpatuloy nitong anggulo. Pero meron rin ako nakukuhang gano'n na information. Ayun, opo. And then mula po dito, sa mga POGO na ito, ano na po yung mga legislation na kinakailangan po para masawa tayo mga krimen dito? Siguro isa na yung batas para total ban po para dito? Oo. Tama ka, no? Unang-unang proposal, total ban na yung Pogo. Wag nang papasukin sa ating bansa. Makikita natin na
walang kabutihan na dinadala ang Pogo dito. At ano rin siya nag-iiba na Nakita ko una money laundering, human trafficking, Mhm. scamming, tapos ngayon money laundering. Hindi matatapos 'to Lahat ng kasamaan na ginagawa sa ibang bansa, dito na nila dinadala sa ating bansa at binibili na nila yung mga posisyon. Mhm. Naglalagay sila para meron silang kaibigan sa mga enforcement agencies. Ngayon, pumapasok na sila sa politika at hindi malayo, kakalat yan sa ibang parte ng ating bansa. Malaking pera. Oo. Makikita mo, at least 6.1 billion. Wala pa yung finishing doon. Pag sinama mo yung finishing, aabot yan ng 10 billion pesos. Mm. So, yung perang umiikot dito, hindi maliit. At yung mga taong nagpapatakbo nito, dahil yung malaki yung pera, hindi rin mga ordinaryong mga kriminal. Mhm. Pangalawa, yung birth certificate system natin talagang naaabuso. Marami ng reports na kukuha ang PSA na meron silang na-detect almost 300 plus na peking birth certificate, Mhm. of which 60 plus ay mga dayuhan. At nakakatakot dahil ngayon pwede ka na maging instant Pilipino. Mhm. Kung magsinungaling ka lang sa late registration mo, bukas Pilipino ka na At dahil Pilipino ka na, pwede ka nang bumili ng lupa, pwede ka nang kumuha ng Filipino passport. In fact, pwede kang kumuha ng iba't ibang passport dahil Filipino ka na. So, Yes, sir. nakakatakot yung ganito na nagiging hotbed tayo ng mga kriminal at dahil nga madali yung proseso sa atin, dito sila pumupunta at nagkakalat ng lagim. Aha. Sir, pwede din ho bang makasama po sa inyong ipupush dito yung paglilinaw po ng powers ng DILG? Kasi dito sa kaso ni Mayor Guo, sabi ng DILG, hindi nila basta masususpend. So, ang kinakailangan pa, magsampa sila ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Ombudsman ang magsususpend. Hindi ho ba may, kung di ako nagkakamali, may supervision din naman ng DILG dun po sa mga mayor. So, pending investigation ng mga kaso na ganito ang magnitude o ganito ang bigat, hindi ho ba dapat may power din po ang DILG mag-suspend? Tama ka, no? Gusto ko klaruhin yan. Magandang punto yan, Nympha. Dapat klaruhin kasi time is of the essence to Pag nag-iimbestiga tayo, dapat mabilisan. Dahil yung records, pwede madoktor, pwede mawala, pwede sunugin. Simpleng basain lang yung documents, wala na kaagad, no? So, my time is of the essence. Napakahalaga na mabilisan. Kaya tama ka, no? Dapat bisitahin ulit itong powers ng DILG at iklaro yung kanilang supervisory powers kung hanggat saan at kung kailan gagamitin. And then sir, meron pong nakaschedule yung Committee on Women na executive session sa Wednesday, hindi ho ba, June 5, tungkol po dito sa Correct. issue. Bakit po ito executive session? At iimbitahin ho ba dito si Mayor Guo? Gusto kong klaruhin sa mga tagapakinig natin na humingi itong mga ahensya ng executive session dahil una, tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation at hindi nila pwedeng isiwalat sa publiko yung mga nadiskubre nila dahil nga baka tumakbo yung mga iniimbestigahan nila. No? Hindi pa tapos pero meron na silang mga preliminary findings. Pangalawa, mayroong mga national security issues rin na titignan at dahil sa national security, hindi rin pwedeng isiwalat sa publiko kung ano yung mga itong national security concern. Pero maging kampante po ang publiko na pag ito ay malinaw na at tapos na yung investigation, lalabas rin yan, no? Dahil magiging official na yung investigation at official na yung mga dokumento. And dun po sa mga naisagawa ng pagdinig sa 2 beses na pagharap po ni Mayor Guo, masasabi na hubang siya ay nagsinungaling sa komite? At kung nagsinungaling siya, bakit hindi po siya kinokontempt, sir? Talagang klaro nagsinungaling siya, Nympha, dahil bigyan kita ng konkretong halimbawa na itinanong ni Senator Reese yung kanyang mga kapatid. Nung first hearing, tinanong, sino Wala. ba itong yung sabi niya hindi niya kilala, no? At nung tinignan ni Senator Risa yung flight records, nakita na si Alice at si Yes. Sheila Go ay bumiyahe magkasabay. Ilang beses yun, sir, di ba? Ilang beses. Imposibleng hindi babiyahe ka na hindi mo kilala yung kabiyahe mo. At nakita namin itong latest records.
ipopost ko na lang dun sa Senate group media natin, Mm. na maraming taon si Sheila Go ay treasurer at corporate secretary ng kumpanya nila. Oo. Si Alice Go ang president ng kumpanya nila. So Mm. imposible ako ang presidente, ang treasurer ko si Sheila Go, pero hindi ko alam na hindi ko kilala siya. Magkatrabaho sila. Mm. No, sa dokumento pa lang makikita natin ang dami niyang ah, maraming sinungaling na, Mm. na sinabi siya o maraming mga bagay na hindi tama na sinasabi niya. Pero Mhm. sa dokumento iba ang sinasabi. So para sa akin nagsinungaling siya para itago itong mga personalidad. Kaya dapat i-expand eh. Aha. Nakita ko ang kanya direksyon, tinatago niya itong mga personalidad eh. Yes, Hindi sir. niya sinasabi kaagad eh. Yun ang nakukukang feeling. Kumbaga, inalagay niya sa likod para hindi makita. Mm. At Mm. kaya lalong nagkakaroon ng suspicion ngayon kung sino ba itong mga personalidad. Um, Senator Gatchalian, would you encourage po Mayor Guo na magsabi ng totoo na at bibigyan ho ba siya ng pagkakataon ninyo sa Senado na iayos yung kanyang kwento at magtapat na? Bilang Mm. lingkod bayan, kasi public servant siya eh. Bilang lingkod bayan, dapat magsabi siya ng totoo. Dahil yung dokumento klarong-klaro, pero iba yung kanyang sinasabi. Mm. Nagsisinungaling siya. At importante ngayon, bilang public servant, na magsabi ka ng totoo dahil Mm. yan ang trabaho mo. At yan ang sinumpaang trabaho mo para sa taong bayan. Pero Mm. sa ngayon tingin ko dahil nga masyado ng bulgar yung kanyang kwento at I'm sure kausap niya rin yung kanyang mga abogado. Tingin ko paninindigan niya yung kanyang kwento na yun no, na anak siya ng kasambahay at etc. Mm. Pero sayang dahil ngayon ay kumbaga klaro na yung mga dokumento at ewan ko kung Mm. mayroon pang pagkakataon para sa kanya na magsabi ng totoo at ilahad na talaga yung kung ano yung kanyang talambuhay. Ayun, oho. Anyway, meron pa siyang chance, sir, di ba? Kasi imbitado ulit siya sa susunod na hearing after po ng executive session. Oo, magkakaroon pa. Well, i-determine namin dito Ah. sa executive session kung ilang hearing pa ang dapat gawin. Pero para sa akin, kung magiging klaro na, no? At importante Mm. lang talaga yung DNA test ni Wen Yi. I Aha. think yan talaga ang Aha. pinakamahalagang hakbang para malaman natin kung sino siya at ano yung kanyang nasyonalidad. Ayun, opo. And then isang tanong na lang tungkol po dito sa Pogo, Senator Gatchalian. Yung pong Ways and Means Committee na pinamumunuan ninyo, last year pa po 2 years ago na ba? Magdadalawang taon na yung inyong committee report. Ang inyo pong rekomendasyon, paalisin na yung mga Pogo, bigyan ng 3 months para paalisin na sila ng tuluyan. Nasaan na ho yung committee report na ito, sir? Ang alam ko ho, pinadala na rin po ninyo ang Malacanang. Oo. So nasa floor na siya ngayon, no? Ah. At pagdedebatihan na 'yan. Pero isasabay ko na rin yung tatlong panukalang batas para i-ban ang pogo sa ating bansa. Si Senator Joel Villanueva nag-file ng isang panukala para i-ban ang pogo. Si Senator Alan Cayetano nag-file rin ng Mm-mm. isang batas para i-ban yung pogo at tayo rin nag-file rin tayo ng isang batas para i-file yung pogo. So i-consolidate namin to ngayon para maging isang ganap na batas na talagang hindi napapayagan ang pogo makapasok sa ating bansa. At makikita natin ngayon nga kung papakinggan mo yung mga statements ng Mm-mm. Tarlac Provincial Government, ayaw rin nila ng pogo, meron silang resolution. Opo. Pati nga si Mayor Alice Go, ayaw rin nila ng pogo. So maraming nakakakita na wala talagang kabutihan na idinadala ito. At gawin na nating ganap na batas na para talagang wala ng puwang para makapasok pa ang pogo dito sa ating bansa. Ayun, oho. And then sir, makakausap po namin mamaya si Congresswoman Janet Garin tungkol sa divorce bill. Pwede ho bang malaman kung kayo ay for or against dito sa panukalang ito? In fact, pinag-aaralan Mm-mm. ko ng mabuti itong batas na ito. At pero sa akin, ang aking pananaw, ang pamilya kasi ang pinakasagradong ang pamilya ay sagrado, no, para sa ating lahat. At ang pananaw ko laging patibayin ang aspeto ng pamilya. Yun ang aking pananaw.
lagi at yun ang kumbaga prinsipyo ng aking pagkatao. Whether itong divorce bill, honestly hindi ko pa na siya nababasa, no, at pag-aaralan ko na mabuti. Ayan. With that, sir, maraming salamat po, Senator Sherwin Gatchalian, sir. Thank you. Maraming salamat din pa. Thank you. Salamat po. Hilingan, walang pinopro